Nasagasaan pero hindi ako namatay. Xiao Chun. Guys and Kana, kahapon nagbigay na ng critical notice ang doktor. Akot na takot si Papa. Kumusta pakiramdam mo? Sino ka? Doktor, bakit ganito ang bata? Huwag mo muna ikabahala. Dahil sa pagkawala ng alaala matapos ang koma. Normal ito. Hindi ba kakabangga kaulan? Ano ang nangyayari? Bumagsak ang alamat ng stock market. Pagkatapos ng aksidente ko, ang kaluluwa ko napunta sa katawan ng isang bata na malapit ng mamatay. Pero, Ginong Shen, ang sakit sa puso ng anak nyo ay lumalala na. Kailangan na ng agarang pagpasa ng puso para hindi malagay sa panganib ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, kukuha agad ako ng pera. Segish, magmadali kayo. Anak, huwag kang mag-alala. Kahit ibenta ko ang lahat at iibahay natin. Gagawan ko ng paraan para makapagpa-opera ka. Mukhang mahal ako ng katay ng bagong katawan kong ito. Shinjengwo di ka magaling sa buhay. Hindi mo ba ako tinanong bago mo ibenta ang bahay? Hindi mo ba ako tinanong bago mo ibenta ang bahay? Su Tingting, hiwalay na tayo. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Siyempre, nandito ako para kunin ang parte ko. Akala mo ba interesado pa ako sa iyo at sa batang mahina ang resistensya? Su Tingting, walang ka. Ikaw ang unang nanloko sa akin. Iniwan mo ang asawa at mga anak mo. Ano ka nangahas na pumunta rito ngayon para angkinin ang mga ari-arian ko? Shenjiangwo, pigilan mo na pagbibigay sa akin ng kalokohan. Sinusundan kita ng maraming taon. Kahit wala akong nagawang maganda, pinaghirapan ko lahat. Bukod pa riyan, nanganak pa ako ng isang anak na lalaki para sa pamilyang Shen. Bilang bahagi ng kasunduan sa diborsyo, ang bahay mong ito ay dapat pag-ari ko. Iba talaga ang nanay ko. Hindi lang niya pinag-usapan ang pagtataksil sa kasal, kundi ginagawa rin niya ito nang ang lakas pa talaga ng loob nilang lumapit at humingi ng kabayaran. Su Tingting, hayaan mong pag-aari ang bahay bago kasal. Wala itong kinalaman sa inyo. Umalis kayo rito. Huwag po sanang istorbohin ang pagpapahinga ni Xiao Chen. Shenjiangwo, ipinapayo ko sa iyo na maging matalino at mabilis na pirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian na ito. Ayaw mo naman sigurong may mangyari sa anak mo balang araw, di ba? Siya Taunan, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung maglalakas loob Naku, takit na takit AKO. ibla ng buhok mo. Patayin mo na ako, patayin mo na ako. Naku naman. Kailangan mo talaga akong patayin. Kung hindi, kapag wala ka na. Tingnan mo kung paano kita pakikitunguhan, batang pilyo. Oh, bagsak, bagsak, bagsak. Bigyan mo ako ng panulat. Cannon. Sa'yo na ang bahay. Umalis ka na rito. Simulang ngayon, magkasama na kayong magpalaboy sa lansangan nitong sakitling ito, habang buhay kayong magiging pulubi. Halika, ibigay mo sa akin. Tara na. Ha, Palam. Xiao Chen, huwag mag-alala. Kahit magtrabaho sa construction bilang kargador, gagawin ang lahat para makuha ang pera para sa operasyon mo. Kahit na hindi gaanong marunong ang tatay mong ito, mabait naman siya. Kung ganoon, tutulungan ko na rin siya. Lao Shen, walang kinabukasan ang magtrabaho. Tara, dadalhin kita sa malaking pagkakakitaan. Xiao Chen, bakit tayo nandito? Kung hindi ako nagkakamali. Wall Street tao itaas presyo ng ginto mamayang hapon. Higit sa 100 per gramo yung ginto, pwedeng bumili na mas mura. Pag tumaas presyo, dobleng-double yan. Lao Shen, magkano pa ba natitira sa iyo na pera? Ibigay mo na lahat sa akin. Xiao Chen, ito na ang pera natin. Gamitin mo lang ng maayos. Lao Shen, huwag ka na mag-alala. Isang laban tayo. Ang bisikleta magiging... Oy Xiao Chen, Xiao Chen. Boss, lahat ng ginto ninyo kukunin ng tatay ko. Uy, may ganyan palang pagkakataon. Xiao Chen, ngayon ang ginto, presyong repolyo na lang. Kung bibili tayo ngayon, siguradong lugi ito. Oy Lao Shen, negosyante sa Wall Street, palalakihin halaga ng ginto. Siguradong panalo ka. Ngayon ang ginto, presyong repolyo. Nagmamadaling bumili.
Tamang-tama, pwede ko na ring bawasan ang pagkalugi. Bilis ibenta ang batch na ito. Tignan mo, ang batang to, suwail talaga. Ang presyo ng ginto bagsak na, pero bibili pa rin. Siguradong lugi. Nga, tingnan ang itsura ng tatay niya. Hindi rin madali kitain ang pera. Lahat ng ito dahil sa batang pasaway. Una, Si Xiao Chen ay maayos. Dapat hindi siya magkakaloko. Pagtitiwalaan ko siya ngayon. Boss, kukunin ko ginto niyo. Siege. Xiao Chen, dali, dalhin mo lahat ng gold bars natin. Po boss. Sandali lang po, darating na. Tara na. Sir, bumalik po kayo uli. Xiao Chen, hindi ba sinasabing tataas ang presyo ng ginto ngayong hapon? Tindahan ng ginto magsasara na. Bakit walang balita? Huwag magmadali, hintayin natin ang tamang panahon. Sa tingin ko, ang perang ito ay nawalala. Okay na mahirapan si Papa. Pero kailangan makumpleto agad ang pera pang operasyon mo. Babalik ako sa construction at Teka, tingnan. Ano? To? Pasabog. Ngayong hapon, alas 4, dahil sa mga negosyante sa Wall Street na bumili ng ginto, tumaas ng 1,000 piso kada gramo. Kumada tayo, Xiao Chen. Yaman na tayo, Xiao Chen. Ikaw talaga ang suwerte ni tatay. Ganyan na lang, 50,000. 50,000 oh. Lao Shen, kunin mo itong pera. Gamitin mo ng husto. Ang pera ay para sa iyo, para sa operasyon mo. Pag gumaling ka na, kailangan mo pang mag-aral. Sa hinaharap, kailangan mo pang mag-asawa. Tama na yan, Lao Shen. Kung ganun, parang kulang tong pera. Pero may paraan ako para patuloy ka pang kumita. Anong paraan? Pumunta sa stock exchange. Bumili ng stocks. Ha? Xiao Chen, iba ang stock sa ginto. Hindi pwedeng bara-bara ang swertehan. Pag-iralan kayo muna. Saka tayo mag-decide kung aling stock on papatusan. Lao Shen, sino nagsabi mag-invest ka? Mamaya, panoorin mo na lang ako. Oh, hindi ba ito si mahirap na Shen Jiangguo? Anong ginagawa mo dito sa palengke? Wala bang trabaho sa construction site? Biti na lang at nakipaghiwalay ako sa iyo na walang kwentang tao. Kung hindi, hanggang ngayon kahihiyan pa rin ang abutin ko dito kasama ka. Suting-ting, huwag mo kaming maliitin. Nandito kami hindi para mamalima. Nandito kami para mag-invest sa stocks. Ha? Mag-invest sa stocks? Hey Neko, ang stocks ay para lang sa amin na nasa alta sosyedad. Yung mga tulad ni manager sana kumikita ng ilang libo kada buwan ang pwedeng maglaro nito. Magkatulad niyang kumikita ng ilang piso lang kada araw, balik na lang sa pagbubuhat ng bricks. anak Engepato, baka nagpunta ka sa doktor at nasira ang utak mo. Kahit barya sa bulsa ng tatay mo, di sapat pang bayad ng bayarin. Tumidil kayo, si Xiao Ching namin matalino. Di kayo karapat dapat magkismis dito. At sino ba nagsabi na wala kaming pera? Shen Jiangguo, wag kang magamwari dito. Huwag mong isipin na di ko alam na nilipat mo sa pangalan ko yung bahay. Ngayon wala kang kahit ano. Kung marunong kang makiramdam, dalhin mo na yung may sakit mong bata at umalis na kayo. Ito. Punong-puno ang kahon, milyon ang laman. Pangtapat sa ilang taong sahod ko yan. Paano nangyari? Isa lang siyang mahina, walang pera, walang kapangyarihan. Paano magkakaroon siya ng ganitong kalaking halaga? Alam kayo na asay Shen Jiangguo. Sigurado akong umutang ka ng malaking halaga, kaya ganyan kadami ang pera mo. Naku, Shen Jiangguo, matapang ka ha. Naglakas loob kang umutang para bumili ng stocks, tanga. Bastos ka, wala ka namang mapagyayabang.
Hindi lang ba't may konting pera ka, akala mo na agad ikaw na ang sikat. Huwag mong kalimutan na tatay mo ay manggagawa lang sa probinsya. Hindi man lang niya magets ang basic trends ng market kahit bumili ka ng stocks. Mapapakain mo lang ang sarili mo ng utang. Hahaha. Ang lakas ng loob ng taong to, baguhan lang sa stocks, dala-dala ang lahat ng yaman para mag-invest. Madami na akong nakitang ganyan. Sino sa kanila ang hindi na bangkarote, nasa bubong at magtatangka Ay nako, lakad tayo. Wala akong karanasan sa pamumuhunan sa stock. Kung gayon ako bibili, siguradong mawawala lang tong 50,000. Alin kaya sa mga stock ang dapat kong piliin? Shen Jiangoo, marunong ka bang bumili? Kung hindi ka marunong bumili ng stock, magkulong ka na lang sa bahay at maghintay sa mga magnanakaw na pautang na isahan ka. Hahaha. Sinong nagsabing hindi marunong ang Huwag mag-alala, Dad, pag nandyan ako, siguradong panalo. Sister, ilaan lahat ng 50,000. Bilhin ang lahat ng Xiaomi technology. Ilaan 50,000. Bilhin lahat ng Xiaomi. Ano bata, nagbabayro ka ba? Ngayon ang stock ng Xiaomi Tech ay bumagsak na. Sigurado ka bang bibilhin mo lahat? Ew. Ha? Sandali lang ha. Tarantado. Colorblind ka ba? Tingnan mo yung binili ko, yung may pulang ilaw, Huawei Pharma. Yan ang tumataas na magandang stock. Yung Xiaomi Tech na binili mo ay may birding ilaw. Yan ay pabagsak na basura. Shinjangwo. Tenga ka talaga. 50,000 ito at pinagkatiwalaan mo sa batang walang alam tungkol sa stocks. Ay naku, mulang ngayon maging mahirap ka na lang. Samantalang ako, kasama ang aking taonan de. Bilang isang mayamang asawa, 50,000 yun, Xiaochen. Yan panggastos sa gamot. Kahit pa tumaya ka, dapat sa magandang stock na parang pulang-pula at umakiya. Pinili mo pa yung birding stock ng Xiaomi Tech na basura. DB8 talagang palugi yan? Hindi basura ang Xiaomi Tech. Suportado ng gobyerno ngayon ang tech industry at leader ang Xiaomi Tech sa technology. Siguradong tataas ang stock price. Baka tumaas pa ito hanggang limit. Laoshen, taktika ng mga broker para maibalik ang normal para bumaba ang presyo ng stock. Sa kalahating oras, tataas ang presyo ng stock ng Xiaomi Technology. Sige, nananawala SI Papa. Kahit malugi ang stock, magbibenta ng dugo o magbibig para lang maipon ang pangopera para sa iyo. Ikaw talagang maliit na madaldal ka ba? Ako, manager ng investment department ng Imperial Group, hindi nakita ang pagtaas ng presyo ng Xiaomi Technology. Pero ikaw, begets na walang karanasan, nakita mo. Sasabihin ko sa iyo ngayon, ang basura mong stock, tiyak na babagsak ito ngayon. Hindi mo kita kasi mahina ang paningin mo, kaya maliit lang na investment manager ka. Sige, umalis ka na. Mamaya, tingnan kung sino ang EBA ay ikaw talaga. Bata, sigurado ka na ba? Sigurado ka ba na tataas ang stocks ng Xiaomi Tech? Hindi ba ito ang pinakamayaman sa Jiangche? Hindi ba ito ang presidente ng Imperio Group, si Su Qingshu? Su, Pangulo. Nasa investment department ako ng Imperio Group natin. Pansel. Stock ng Xiaomi Tech bumagsak kalahating buwan. Talaga bang sigurado ka na babalik ito sa dati? Ang pinakamayaman sa Jiangcheng ay wala lang sa paningin ko bilang stock god ng Daxia. Pero pwede ko siyang gawing investor at magkakaroon ng malaking kita. Hayaan si Old Shen samantalahin ang pagkakataon na maging kaibigan. Malay mo mapauwi namin siya para maging asawa ni Old Shen. stock trading ay simpleng buy low, sell high. Shares ng Xiaomi Tech lampas sa market value nito. Nilalaro ng kapitalista para pitasin ang maliliit. Kapag mag-rebound, siguradong tataas. Ate, kung papasok ka ngayon, sigurado kang panalo ito. Boss Su, bata pa ang batang ito. Huwag mo siyang pansinin. Nagsasalita lang siya ng walang isip. Xiao Chun, kayo ka na ba? Kung pasisikatin ng MRSU ang Xiaomi Tech, siguradong mapapahamak tayo kapag nalugi. Mukhang magulo ang stock trading, pero talaga namang simpleng buy low, sell high lang ito. Kailangan mong gawing simple upang matiyak na palaging kumikita. Ziga.
Ang kilos at galaw ng batang ito ay parang kamukha ng namayapang henyo sa stock na pumanaw kamakailan lang. Paring Perhas, Maring Bang. 10 milyon. Bilhin mo lahat sa Xiaomi Tech. Oo, Sutsong. Suzong. Huwag ka makikinig sa bata na iyon. Manggugulang lang siya. Talagang huwag kang palilin lang sa kanya, Suzong. Kailan ka pa pumayag na pangalan ka ng isang manager, Suzong? Naku. Stock ng Xiaomi Tech ay hindi pwedeng tumaas. Makapasok lang si Shen Jiangwo at maging boss ko. Patay na ikaw. Xiaomi Teknolohiya. Bumagsak presyo ng stock 8%. Inaasahan na patuloy na bababa. So boss, tingnan mo to. Bumaba na naman ang stocks ng Xiaomi Teknolohiya. Subos, sa isang pagbabalang nito, nawala na tayo ng milyon. So boss, sinabi ko na huwag pagkatiwalaan ang walang kwentang taong yon. Mandarambong siya. So boss, kailangan mo nang ibenta ang stocks para mabawi ang lugi. Huwag ibenta. Sa 2 minuto, babalik presyo ng stocks ng Xiaomi Tech. Nagpapalakas ka pa ng loob. 2 minuto na lang babagsak na yung stock. Sa ganitong oras, puro pala ako ka pa rin. Ayos, tapos na ang araw mo ngayon, gagawin kita. Sige, security. Walang kikilos, walang lalapit sa anak ko. Si Shin Jiangwo. Gusto mo nang mamatay, kin na yan, sugid. Wala kang silbay, eri ko. Eri. Xiaochun, hindi na kaya ni Papa. Umalis ka na agad. Shen, kaya mo iyan. Huwag mag-alala, hindi kita iiwan. Dadalhin kita para makabawi. Anong balikatan? Kayong dalawa, mahirap ang galawan. Papatain ko. Xiaochun. Chimata, yung presyo ng Xiaomi Tech nagwawala sa taas. Ano? Tama ang bata. Pagkatapos bumagsak, ang Xiaomi Tech biglang nag-limit up. Paano nangyari ito? Basura na ang Xiaomi Tech. Paano ito magli-limit up? Alam ko na ikaw kasing bata. Nagkataon lang. Swerte lang. Kung mga basura stock nyo kayang mag-limit up, Huawei Pharma KO, magli-limit up rin. Hindi tataas ang presyo ng Huawei Pharma. Bababa pa nga ito. Hoy Cupel, wala kang alam. Nagkataon lang na nakita mo yun. Nagpapanggap kang stock expert. Bumabagsak ang presyo ng Huawei Pharma, malapit na mag-limit down. Summernan, ang galing mo talagang mamili. Gumastos ka pa para sa nag-limit down na stock. Oy Kupal, ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Sige, saktan nyo siya. Tika, siya taunan, binubuli mo ang isang batang bata. Wala ka bang haya? Ginoong Su, tingnan mo ang sinasabi mo. Nagbibiro lang ako. Paano ko naman masasaktan ang isang bata? Haha, hindi pagkakaunawaan yan. Hindi pagkakaunawaan. Umalis ka na. Xiaochun, DBA, paano mo nalaman na tataas ang stock ng Xiaomi Technology? Wala akong alam dito. Sabi ng tatay ko, eksperto siya sa stock market. Ginoong Su, hindi po ako eksperto sa stock. Baguhan pa lang po ako. Si MR Shen ay may mata para sa pamumuhunan. Bukod dito, siya ay mapagpakumbaba at mapagkumbaba. Tunay na isang negosyanteng tekoon na namumuhay ng liblib. Diyos ko, Lao Shen! Bigyan ka ng pagkakataon. Wala ka silbi. Mukhang ako ang makakatulong sa iyo na makahanap ng mapapangasawa. Ate, single ka ba ngayon? Pagkatapos makapagtapos sa universidad, nagsimula ako ng negosyo. Abala rin ako sa aking kaya lagi na lang akong mag-isa. Naisip mo na ba ang maghanap ng kasintahan? Bata, hindi ka pa nga nakakapagtapos ng kindergarten, tapos gusto mo na makipag-date sa at mo? Ate, anong iniisip mo? Hindi ako ang tinutukoy ko, kundi ang tatay ko. Kakahiwalay lang niya. Gusto mo ba siyang kasintahan? Batang makulit, ano na naman ang sinasabi mo?
Ang aming Suzong ay presidente ng Dihao Group, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Pasensya, Suzong. Ang bata minsan walang preno magsalita. Huwag mo na seryosohin. Walang problema. Alam kong nagbibiro lang asay Xiaochen. MR Shen, kasama na ang kapital at kita, kabuuan ay 5 milyon. Pakitsek. Sapat na ang kerang ito para sa operasyon ni Xiao Chen. Kailangan pa niyang mag-aral, mag-asawa, bumili ng kots at bahay at dowry. Saan nga ba ako makakahanap ng trabaho mataas ang sahod? Suzong, kakataas lang ng stocks ng Xiaomi Tech. Kumita agad tayo ng 1 bilyon. Talaga? Ang galing. Sa stock market, natatalo tayo ng Zhao Group pero ngayon ay bumawi na tayo. Mahalaga ang buhay at kamatayan gayon. Kung makuha si Ginoong Shen na malaking tagapamahagi, makakabawi tayo. Ginoong Shen, handa kaming kunin kabilang mataas na payo sa pananalapi na Empire Group. Taunang sahod, 5 milyong piso. Dagdag 10% sa shares na Empire Group. Ano sa tingin mo? 5 milyon. Xiao Chen. 5 milyon ang naibigay. Ama, kahit magtrabaho buong buhay, hindi ko kikitain ganito kalaki. Tama na yan, Lao Shen. Hindi sanay sa ganitong halaga. Ginoong Shen, alam ko na hindi ka pangkaraniwan sa mundo. Kung sa tingin mo kulang ang 5 milyon, maaari naming dagdagan pa. Grabe, si Su ang gusto si Shen Jiangwu na promotion sa Empire Group. Mas mataas na ang sweldo niya kaysa sa'yo. Manahimik ka. Hindi ako bingi, narinig ko. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Kailangan kong maghanap ng paraan. Hindi ko papayagan si Shen Jiangwo na mangibabaw sa akin. Su, huwag mo siyang paniwalaan. Si Shen Jiangwo, wala siyang alam sa investment. Young stock na nag-limit up, swert lang yon. Su, huwag mo siyang paniwalaan. Su, ang walang kwenta kong ex-husband, ni hindi siya nakatapos ng high school. Isa lang siyang hikahos na manggagawa. Wala siyang kaalam-alam sa investment. Huwag mo siyang gawing bahagi ng Empire Group. Tama, itong klaseng tao na to, sira ang moralidad ng bababae pa nga habang kasal. Wala akong galang sa kanya. Su, huwag mo siyang paniwalaan. Ngayon, sinasabi ko na, sa hinaharap sa Imperial Group, hindi kami pwede magsama. Tama na. Su, talaga namang napakatalino nyo. Alam nyo agad ang tapat at traidor. Su, nag-iimbento lang si Xia Taonan. Siya tunan, simula na yan. Tanggal ka na. Ano? Ano? Ginoong Shen, balik sa usapan. Kung tingin hindi sapat ang 5 milyon, pwede pa nating dagdagan. Ate, lugi tayo pero 5 milyon na lang basta tulungan mo kaming makahanap ng tirahan. Yung nanay kong walang kwenta, nangaliwa habang kasal, kinuha lahat ng pera at pinalayas kami sa bahay. Nauwi kami sa kalye, wala kaming matirhan. Naku, kawawa naman. Ganito na lang, ang bahay namin ay malaki at maraming bakanteng kwarto. Sumama na lang kayo sa akin. Hindi na maaga. Alis na kami. Persian, Ginawa ko lahat para sa'yo. Ang natitira, Kailangan mong magsumikap mag-isa. Sutsu, Sutsu. Suzu. invest K-Nange. Gayon, na-dismiss ka na. Si Shen Jiangwu, nakisalamuha pa sa mataas na antas ni Su Qingfu. Sigurado maghihiganti siya sa hinaharap. Anong gagawin natin gayon? Anong ikatatakot? Kaibigan ko si Zhao ng Zhao. Si Young Master Zhou ay kaibigan. 3 araw ay ang pulong ng mga stockholder at investors. Siguradong dadalo si Shen Jiangwo, kinatawan ng Dihao Group. Sa oras na yun, gagawin ko siyang katatawanan ng buong Jiangcheng. Galing ng anak ko, di lang nagdala ng pera sa akin, binigyan pa ng bahay. Lao Shen, may pera at bahay ka, susunod ay tulungan kitang pakasalan si Su King Shui. Anak ko, sa pribado mo dapat sinabi yan, siguraduhin di maririnig ni Boss Su. Narinig MOBA yan? Jiangwo, Xiaochen. Buong araw kayo abala, gutom na ba kayo? Tara na! Ako ang bahala sa pagkain. Ate Ching Shui, hindi ba mas okay kumain sa labas? The best ang luto ni Tat. Ipapakita ko sa iyo ang galing niya. Kuya Shen, bilisan ang pagluluto. Ha? Sige, Ayos. Para sa akin. Ang sarap. Sober sarap. Aba, MR Shen, hindi ko inasahan na mas magaling pa sa 5-star chef ang luto mo.
Su, dahan-dahan kumain. May pa sa kaldero. Ilalagyan kita. Tama na, tama na. Su, huwag akong tawaging Ginoong Shen. Tawagin mo na lang akong Jiangwo. Ikaw din, huwag mo na akong tawaging Su. Tawagin mo na lang akong Kinsu. Sige, kain tayo. Masarap eh? Xiaochen, dapat lumabas na lang tayo para kumain kanina. Bakit kailangan ko pang magluto para kay Kingshu? Tenga, Para makuha mo ang loob ni Ate Ching Shue. Narinig yung kasabihan? Para mapaibig ang babae, pabilisin ang sikmura niya. Ngayon, mas malapit ka nang makuha si Ate Ching Shue. Busog na AKO. Jianghua, Xiaochen, dahan-dahan kumain ha. Akyat AKO para Malaga. Maligaw? Itong si Shen Jiangwo, hindi lang magaling sa pag-invest. Masarap pang magluto. Pogi pa rin siya. Kung siya ang magiging boyfriend ko, ayos lang naman. o Xiaochen, matchlog na tayo. Aborito mong comics na kwento. Lao Shen, kilala bilang Dexia Stock God. Konting galaw lang, kontrolado na ang billions. Akala mo bata pa kayo? Lao Shen, nakakabagot magkwento. Parang magandang gabi ngayon. Paano kung pumunta tayo sa bar? Tingin, mag-relax sa hangin at uminom ng kaunti. Sa bar ka pupunta. Baka gusto mong uminom. Ang bata mo pa. Yukabi eto, inumin mo ito. Ag sinabi mong ulit ang mga walang kwentang yan, apaluin kita sa puwet. Narinig. Sige na, wag na nating pag-usapan ito, Old Shen. Tulag na. Tulungan nayo, AKO. Huwag matakot, Chingxue. Nandito para iligtas. Tulungan niyo ako. Sa Clolo. Anong nangyari? May ipis. ABA. Loco ka. Aray, dahan-dahan lang, eh. Dahan-dahan wing, mas Okay, calling BA? Ayusin niyo pagbalot ha. Tama, 3 araw mula ngayon. Samahan mo ulit ako sa Antique Investment Meeting. antique investment meeting? Wala akong alam sa antique. Kung pumunta ako, mahahalata. Lights no, sa investment meeting, bilang pangulo ng grupo, pwede ka kumatawan. Di na siguro ako pupunta. Paano na yan? Senior Investment Consultant ng grupo ka. Sa pagkakataong ito, lahat ng mga nakuha na antigong gamit sa investment ay kailangan na ang iyong pagsusuri at pagsusuri. Ah, Mga kaibigan, patakaran ng investment para sa antigong gamit ay katulad ng dati. Ang antigong gamit dito ay nakolekta mula sa iba't ibang panggagalingan, hindi lahat ay tunay. Maligayang pagdating, pumili ng bibilhin at ipasuri sa ekspertong magtutukoy ng tunay. Simulan na natin. Sa huli, sa investment event ng mga antigong gamit, may isang bumibili na nakakuha ng porselanang asol na bulaklak ng dinastyang Yuan sa halagang 5,000 piso at sa huli ay kumita ng 50 milyon. Jiangguo, sa investment event ng mga antigong gamit, inaasahan ka na Imperial Group. Huwag mag-alala, Ate Chingxue. Pagpili ng antigong gamit ay iwan sa papa ko. Xiaosheng, wala tayong usay dito. Bakit nagava ito? Tatay mo nagakarga ng materyales. Wala akong alam sa pagtatasa ng antigong gamit. Kung susubok ako, baka mapahiya. Ay, Lao Shen, bakit ka nervyoso? Mayroon ka naman ako. Gagawin kitang hari ng mga nakatagong yaman sa evento ng antigong gamit. Hoy, hindi ito ang oras para magyaba. Kahit may alam ka sa pagsusuri ng antigong gamit, mas magaling ka kaya kaysa sa mga eksperto. Huwag mo namang maliitin ang tao, Lao Shen. Bilib ka sa akin dahil stock. Nag-aral din ako ng antiquities kasama ang mga state level na masters. Mas magaling pa kaysa sa mga sinasabing eksperto.
O hindi ba ito ang ex-congasation Jengwo na Pobra? Bakit hindi ka magtubig at tingnan mo sarili mo? Isang hampas lupang manggagawa, anong karapatan mong dumalo sa High Society Antique Investment Conference namin? Haha! O hindi ba ito ang ex-congasation Jengwo na Pobra? Bakit hindi ka magtubig at tingnan mo sarili mo? Isang hampas lupang manggagawa ka, paano ka naging para makisali sa Antique Investment Event namin? Shen Jiangwo, huwag mong isipin na dahil malapit ka kay Suking Tsue, nagbihis ng magara, mayaman ka na. Walang alam na hampas lupa. Baka nga hindi ka makapili ng disenteng antike. Siya taunan, lakas ng loob mong apihin tao ko sa Empire Group. Inisip mo bang walang halaga presensya ko? Suking Tsue, huwag kang magkunwaring malakas, hindi na ako sayo, nasa likod ko ang Zhao Group ngayon. Kaya pala ang yabang mo, nagtatrabaho ka pala sa Zhao Group. Sino nagsabi sa'yo na nagtatrabaho? Ako ang Vice President ng Zhao Group. Pati ang tagapagmana ng Zhao Group, si Zhao Langtian, ay lubos na nagtitiwala sa akin. Joe Langtian ng Joe Group. Ha ha ha! Ang pagdating ng stock market god sa aming Joe Group ay talagang isang malaking karangalan. Aba, isang karangalan para sa amin. Since bihira kang makapunta sa Jiangcheng, dapat magtagal ka para maipakita ang aming hospitality. Mag-enjoy ka dito. Gana na NGA. Mas maganda pa nga na sumunod na lang ako. Aba, Napakabait na tao. ikaw ay magalang. Stock god na matanda. Isang karangalan na ma-entertain ka. Kyle ang ganyan, hahaha. Schedule ng stock god ay hahawakan ng anak kong si Lang Tian. Isang karangalan ang maglingkod sa stock god. Tatay, tingnan mo, kamukha ba natin siya lolo? Oo. Shen Jiangwo, hindi ba sinasabi mong magaling ka sa investment? Matapang ka bang makipagpustahan sa akin? Sige, Ano ang plano mo ng pustahan? Pili tayo ng isang piraso ng antigong gamit. Magpapa-aproba tayo sa eksperto. Kung sinong mas matataas ang halaga, siya ang panalo. Paano ang tingin mo? sige, pero magpustahan tayo ng malaki. 5 milyong pustahan, kaya mo ba? 5 milyong pustahan, kaya mo ba? Hahaha. Hayap ka. Kung gusto mong magbigay ng pera, bakit hindi? May isa pa akong kondisyon. Kung sino ang matalo, lumuhod at bumusina 3 beses sabay hiyaw ng lolo, patawarin mo ako. Ano ang hihiyaw? Sabihin ng malakas? Lolo, patawarin mo ako. Sige, apo, tigilan mo na yan at magsimula na tayo. Hayap ka. Niloloko mo ba ako? Sige, pagkatapos kong pumili ng antigo, babalikan kita. Sige Nenke, pumili tayo ng isang mahalagang antigo at paluin natin ng husto ang duwag na si Shen Jiangwo. Makatitiyak ka. Hindi ko lang siya pinagbayad ng 5 milyon na iyon. Gusto ko rin siyang yumuko at humingi ng tawad sa akin. Ano B2? Ayos lang ang isang ito. Shen Jiangwo, hindi ako makapaniwalang makakahanap ka ng antigo na mas mahal kaysa sa akin. Ngayon, lulutasin kita sa utang. Xiao Chen, malamang hindi naman siya pipili ng talagang mahalagang antigo, di ba? Nako naman. Huwag kang mag-alala, Lao Shen. Mura lang yan. Antigo mula sa Song Dynasty, likas na puting jade, totoo, nagkakahalaga ng 500,000 yuan. 500,000. Ang antigong ito ay mula sa Song Dynasty. Totoo ito.
at nagkakahalaga na 500,000 piso. 500,000. Sa tingin ko yumaman tayo ng husto. Ha, Nikita Biayan, Xinjiang. 500,000, gusto kong malaman paano mo mahahanap ang mas mahal pa sa alaga ko. Hehe. Hindi ko akalain. Ang general manager ng Zhao Group, MS Chia, mahusay sa paghanap ng tunay na item. Itong Song Dynasty White Jade, isa sa pinakamahusay na antiques ng club. Isa sa magandang antike. Mukhang Shen Jiangguo mula sa sa Mukhang matatalo siya. Xiaochuan, nagpadalos-dalos ka, 5 milyon iyon. Lahat ng pera mo para sa operasyon. Ngayon nawala na lahat. Ano ang gagamitin natin pang pagaling? Huwag kang mag-alala, Zhengwao. Kahit matalo kami, susuportahan ka na Imperial Group. Naku, Lao Shen, Ate King Shu, hindi pa naman tayo talo. Ha 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 ha. Ikaw, maliit na pilyo, sa ganitong oras, matigas pa rin ang ulo mo. Shen Jiangguo, huwag mong pakinggan ang mga kalokohan ng maliit na pilyo ninyo. Ngayon na, pumili ka na ng pekeng antigong bagay. Maganda ka na. Lumuhod at magbayad. Ha 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 ha. Siya taunan, huwag kang magyayaba. Hindi pa kami pumipili ng antigong bagay. Sino ang talo? Sino ang panalo? Di pa sigurado. Shen Jiangguo, isang trabahador ka lang na di man lang nakatapos ng high school. Hindi ako naniniwala na makakahanap ka ng mas mahal pa kaysa sa jedi ko. Maghanda ka ng sumuko. Ha ha ha. Di lang 500,000 halaga ng Song Dynasty Jade. Sa tunan, buka ang mga mata mo. Kahit anong antigo, mas mahal pa sa iyo 10 beses. Ikaw. Antigong bronze 9 patterned Green Dragon Cauldron ng Warring States, halaga 1 bilyon. Pwede na. Si Xiaochuan, napakaluma nitong cauldron. Magkano kaya ito? Lao Shen, hindi naiintindihan. Ang anting-anting, mahal ang halaga dahil sa kasaysayan at kultura. Mas luma at ginagamit, mas mahal ang presyo. Sige, Anak. Naniniwala ako sa iyo. Antera. Shen Jiangguo, ikaw talagi isang tanga. Sa ganitong kalagayan, sunod-sunuran ka pa rin sa batang yon. Nayon, talo karasikin. Wala nang natira kahit panloob. Siya tunan, iiyak ka rin agad. Ang tanso kong kaldero ay nakahihigit kaysa sa pirat. Mas mahalaga. Ulo. Naku. Ang mga materyales na ginamit sa iyong tansong tripod ay maganda. Naku. Tansong tripod gawa sa pinong materyales, ngunit magaspang ang pagkakagawa. Isa itong peke. Ha ha ha. Hindi totoo, imposible. Mangli malitinjan nayo. Okay-checking ulit na maayos. Nagdududa ka ba sa akin? Sige na. Para sa paong inspection na pikyan. Kahit anong check mo dyan, hindi yan magiging totoo. Akala ko nga kanina, dahil sa kumpiyansa mo, muntik na akong mauto. Akala ko nakakuha ka ng napaka-importanteng lumang alahas. Ang totoo pala, peke lang. ha, Ito ay tunay. ha. Hindi dapat ganun. Sigurado ako mula ito sa panahon ng digmaan, ang siyam na marka ng Dragon Ding. Ano ba ang problema talaga? Sige na. Bilisan mo, magbayad ka ng 5 milyon. Nasa sayo ang sugal. Hindi kita bibigyan ng kulang. Jiangguo, mahirap mag-ipon nito. At saka, dahil sa amin sa Imperial Group ka sumali sa investment meeting. Itong 5 milyon. Ako ang magbabayad. Qingxue. Apat magsalita. Apat sa gawa. Si Xiaochuan ay Anakeo. Natalo siya sa sugal, dapat lang akong managot. Ay naku, tama na yan kayong dalawa, huwag nang mag-arte. Sabihin nyo kung sino magbabayad. Ako ang magbibigay. Naintindihan ko na. Anong plano mo? Nakakagulat kang bata ka. Siyempre ikaw na nagbayad.
Nayan. Lumuhod ka sa akin. Tawagin mo akong lolo. Siya Tunan. Binibigyan ka na ni Jiangwoo ng pera. Kalimutan na lang natin ang pagluhod. Ay naku, Mr. Su. Huwag niyo akong ikulong sa moralidad. Ako si Emarcia, mahalaga sa akin ang integridad. Kung ako ang natalo ngayon, kahit na lumuhod o magbigay ng pera, tiyak akong tutuparin ko ang pangako ko. Itong Tsiataunan, talagang hangal. Ano ang pakinabang sa kanya makaaway si Su Kingtsui? Magdadagdag lang siya ng isa pang kaaway. Oo nga. Masisiguro ba niyang palaging swerte at matagumpay? Hindi ba siya mapunta siya sa kamay ni Su Kingshui? Counting salita. Siya Taunan, basta hindi mo ipaluhod si Jiangwoo, handa akong magbigay ng 5 milyon pa. Ay naku, Emarsu, ikaw pa man din ang CEO ng isang malalaking kumpanya. Medyo kuripot ka ata, ayaw mong ipaluhod si Shen Jiangwoo. Pwede naman. Gusto ko ng 10 milyon. Ikaw. Sige. Qingxue. Marami ka nang nagawa para sa akin. Hindi na kita dapat abalahin. Hindi ba pagluhod lang yan? Sige. Ikiway lumiyahad. Huwag kang lumuhod, Lao Shen. Hindi pa tayo talo. Hoy, batang pawe ka, nangloloko ka biye? Kanina pa sinabi ni Lolo linapek yung gamit mo. Kulang siya sa kaalaman sa pag-appraise kaya hindi niya nakikilala ang isang tunay na siyam na buradura na Qinlongding. Walang galang. Maraming beses ko pinalad ang hindi pa ako nagkakamali. Paano mo? Bata ka pa. Susubukang hamunin ang abilidad ko sa appraisal. Lolo Li, tagapangulo ng grupo ng antique dealers, may abilidad ka sa appraisal sa Jiangcheng. Ang batang ito ay galit na, kinukwestiyon kanya. Kapag kumalat ito, paano ka pa makakabalik sa industriya ng antique appraisal? Huwag mo silang palampasin, kailangan mong parusahan sila ng mabigat. Paniwalaan bilyon halaga siyam na pattern ng Qinlongding. Dahil matagal nakabaon kaya ganito ang hitsura. Kapag binugbog mo ito, lilitaw ang tunay na anyo. Huwag kang magalala, Xiaochen. Kahit kailan, maniniwala si Papa sa'yo. Kahit na gumawa ka ng butas sa langit, si Papa ang bahala para sa'yo. Hey, anong ginagawa mo? Anong balak mo? Ngayon, ipakikita ko sa inyo ang totoong billion-dollar na siyam na Dragon Jar. Anong nangyayari? Dragon. Gintong dragon. Totoo ba ito? Ito. Ito nga talaga ang Warring States 9-pattern Blue Dragon Cauldron. Anong nangyari? Dragon. Jintong Dragon. Turbiye. Ito. Ito nga talaga ang Warring States 9-pattern Blue Dragon Cauldron. Hindi dapat. Ay tong Asai Shinchengwo. Isa siyang trabahador sa site. Bronze mula sa panahon ng naglalaban ng mga estado. Paano ito napunta sa kanya? Hindi dapat ganito. Hindi ko akalain na bata ang anak ni Shen Jiangwoo. Bata pa, ngunit talas ng mata. Kumuha siya ng antigong bagay mula sa panahon ng Qiwen Qinglongding ay nagkakahalaga ng bilyon. Si Shen Jiangwoo, kalahati ng di na mag-aalala sa pagkain. Bakit di ako nabigyan ng ganitong pagkakataon? Sumuko, siya tunan, lumuhod at humingi ng tawad sa tatay. Xiaochen Nabli Kanabiye, si Taunan na kapatid ay isang matataas na opisyal sa Zhao Group. Paano mo siya mapapaluho? Si Shato, na nagsabi na ang matatalo'y magpupugay ng 3 beses at tatawaging lolo. Hindi ka ba magpapatuloy? Sino ang nakarinig? Kailan kayo sinabi yan? Kailan ko sinabi na luluhod at magpupugay? Sino ang nakarinig? Si Atunan, talaga namang napakadumis mo. At ano na yan kang madumi? Anong magagawa mo sa akin? Sige, santakin mo AKO. Sasabihin ko sa iyo na ang nasa likod ko'y ang Zhao Group. Gusto kong makita kung sino ang maaring magpatunay, sino ang lalabas para magpatunay. Ako ang magpapatunay para sa batang ito. Walang haya? Ano magagawa mo sa akin? Sige, santakin mo AKO. Sinasabi kayo sa iyo. Sa likod ko ay ang Zhao Group. Gusto kong makita ngayon, sino ang maglalakas loob na tumestiko? Sino ang maglalakas loob? Ako ang magiging saksi para sa batang ito.
MR Lee, sinasabi ko sa'yo, tawa ko ni MR Zhao. Kung mahirapan mo ako, kalaban mo ang buong Zhao Group. Huwag gamitin ang Joe Group na takutin ako. Hindi ako natatakot kahit sino ka pa. Tandaan mo ito, ang tunay na lalaki. Kapag nasabi Isang 4 na kabayo, mahirap habulin. Kung di tinupad pustahan, wala kang pagkakataong makalabas sa pinto ng investment group. Mga tao, Hindi ba't magpatira pa at magmano? Pwede na ba akong lumuhod ngayon? Lolo. Nagkamali ako. Mabe na apo, malamig ang sahi. Tumeo ka na. Salamat Shinjian. hintayin mo ako. Balangara. Papatayin kita ng sarili kong kamay. Tara, alis na tayo. Sandali lang. Bakit naman nagmamadali? Tapos na sa pagyuko. Yung utang mong 5 milyon kay tatay, hindi pa bayad. Utang 5 milyon kay tatay, hindi pa bayad. Gago ka. Huwag kang masyadong umasa. Kapag nagkagulo, wala kayong mapapala. Ano ngayon kung mag-away tayo? Paano mo tinrato? Gagawin ko yun pabalik sa'yo ng doble. Xiao Chen, alang-alang sa ating pagiging magina. Dahil nanay mo ako, pwede bang huwag mo nang pagbayarin sa 5 milyon ang tiyotsa mo? Noong kinuha mo ang bahay, hindi mo inisip na nanay mo ako. Ngayon, drama mo, huli ka na. May 2 lang kayong option ngayon. Bayaran niyo ang utang o hayaang ipatapon kayo sa kulungan. Ang 5 milyon ay sapat para makulong kayo ng ilang dekada. Ikaw, maliit na walang hiya. Ah! Xiao Chen, Tito ko, ordinaryong manggagawa na kumikita ng higit 10,000 sa isang buwan. Huwag mo akong pakiusap, patawarin mo ako. Tingnan mo, Teo. Ibibigay ko rin ito sa inyo. Xiaochun, Patawarin mo na si Uncle. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi pwede. Utang ay dapat bayaran, di ba? Kung di magbayad, tatawag ako sa pulis. Mawa ka, beta. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako, nagmamakaawa ako. Itong 5 milyon. Ako na lang ang magbabayad. Itong 5 milyon. Ako na lang ang magbabayad. Tagapagmana ng Zhao Group, Zhu Langtian. Mukhang si Xiaotonan may mataas na pos. hindi Kahit si Joe lang tiyan. personal na pumunta para tumulong sa kanya. Young Master Zhao, buti naman dumating ka. Itong 20 bilang, humaharang sa negosyo ng pamumuhunan ng Zhao Group. Huwag mong palagpasin sila. Apusin mo sila. Tijol, Zhou Langtian. Gino Angshan. Pero siya ay senior consultant ng Empryo Group. Kung gagalawin mo siya, naisip mo ba ang mga magiging bunga nito? MGA Banga? Ako, Zhao Langtian, hindi kailanman iniisip ang mga bunga. Ikaf naman, Su Kingsno. Sigurado ka ba na handa kang kalabanin ako para sa kanila? Kung mangahas kang saktan ang dalawa, ang Imperial Group ay makikipagdigmaan sa negosyo laban sa inyo hanggang sa huli. Haha, Ziga. Ngayong nabigo ang investment na ito, aminin ko ang pagkatalo. Pero ang Zhao Group ay may matinding suporta mula sa Kato Conglomerate. Sigurado akong hindi magtatagal at ang buong Imperial Group ay magiging nasa kontrol ko. Ha ha ha. Tayo na. Hindi nakakapagtaka na ang Zhao Group ay napakalakas sa stock market. Mukhang may tulong mula sa isa sa 3 nangungunang conglomerate, ang Kato Conglomerate. Kato Conglomerate ang mortal kong kaaway. Paano nagkaroon ng koneksyon ang mag-amang Joe sa kanila? Hindi kaya aksidente lang ang nangyaring sakuna sa akin dati? Sigh. Gayon, suportado na si Zhao ng Kato Conglomerate. Patuloy na sumusunod. Ang Emperador Group namin ay nasa panganib na. Wala yon, Ate Kingshui. Huwag kalimutan si Papa ay malaking negosyante. Magkasama tayo, pamilya tayo. Lahat ng problema, kaya niyang lutasin. Xiao Chen. Ikaw, batang maliit na ito. Bakit gusto mong humanap ng bagong nanay? Hindi ako bata.
kung isasama nakaraang buhay. Mas Matt Anda, AKO SAO. Tayo ng mga anak, hindi pwedeng makasarili. Dapat iniisip din ng magulang. Bagay kayo ni Lao Shen. DKO Akalain bata ka pa. Pero pag nagsalita, karang matanda. Ate Xing Shui, huwag mo akong pansinin muna. May tanong ako, ano tingin mo kay Lao Shen sa amin? Sa tingin ko, si Jiangwo ay magaling mag-invest at napaka-care sa pamilya. Siya ang perpektong lalaki para sa akin. Ano iisipin dyan, Ate Xing Shui? Bilisan ang pag-confirm sa relasyon ninyo. Pag pinalampas, wala na. Ganito na lang ba ang MGA babae na mauna? Oy. Maemsu, Mazamaito. Si Zhao Langtian ay bumibili ng maraming shares ng ating Empire Group. At saka, pinasok na nila ang opisina ng grupo. Ano? Secretary Lee, Patigilan Mo Munisila. Pupunta na ako riyan. Anong nangyari? Ate Xing Shui, pumunta ka ngayon pero wala tayong magagawa. Kailangan magplano mabuti. Magkano pa ang natitirang pondo sa account? Mga nasa 50 bilyon pa, Xiao Chen. Ano gusto mo gawin? Hindi ko masabi ang detalye, pero sigurado akong ibibigay mo lang sa akin ang puhunan. Tutulong akong pataubin ang Zhou Group para sa'yo. Ito BAY. Ching Shui, madawala ka kay Shen. Huwag kang mag-alala. Walang problema. Nasa tabi niya ako. Xiao Chen. Jiangwo. Ano kapalaran ng dihwa? Ipapabaya ko na sa inyo. Shu Langtian. Gusto mong bilhin ang Imperial Group? Ngayon, gagamitin ko ang stratehiyang palibutan ang Wei para iligtas ang Zhao. Xiao Xiao. Dumating na sila. Zhou Langtian. Su Kingsu. Hindi ka o akalain, muli tayong makikita. Conference room ito ang Imperial Group. Wala kang imbitasyon dito. Umalis ka. Su Kingsu. Huwag kang makapal ang mukha. Kanino ba ito? Hindi ikaw ang magpapasya. Base sa pagiging presidente ko na Imperial Group. Oh, Ganon pala. Sige. Simulan gayon. Hindi ka na. Su Ching Shui. Napagpasyahan ng lupon ng mga direktor. Alisin ka sa iyong posisyon bilang presidente ng grupo. Su Kingsu. Napagbasyahan ng lupon ng mga director. Alisin ka sa iyong posisyon bilang presidente ng grupo. Imposible. Sigurado ka nakipagsabuatan para linlangin ako. Ay naku, Su Kingchue, tigilan mo na ang sarili mong panlilinlang. Ah, Halika. Ito ang selyo ng iyong Emperor Group. Simulan gayon. Kaagad na magiging epektibo. Bake it. Bake it enyo, ko ginaganito. Sa dami ng taon. Ako sa Emperor Group. Overtime araw-gabi, masipag para makakuha ng sales, kahit umagay mag-inom ako na nasira ang sikmura. Sa wakas naging nangunguna na rin ang Emperor. Basta nyo na lang akong sinipapalayo. Su Kingsu. Huwag mong angkinin lahat ng credit. Ang tagumpay ng grupo ngayon ay dahil sa pagsisikap ng lahat ng mga direktor dito. Anong kinalaman mo doon? Tama, pumayag na si Xiao Zhao sa amin kapag napatalsik ka na nila. Hindi lang namin mapaghahatyan ang shares nyo, kundi magtutuloy-tuloy pa ang dobleng hasyan sa kitataon-taon. Su Kingsu. Kitang-kita mo yan. Iyan ang gusto ng lahat. Nabili na namin ang 49% ng stocks kapag nabili namin ang 50%. Ang Emgrand Group na pinaghirapan mo ay akin na ngayon. Zhou Langtian. Nanggangarap ka. Ako, si Su Kingsu, kahit masira pa ang lahat. Ipapa-bankruptcy ang Emgrand. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang balak ninyo. Su Kingsu. Huwag ka nang lumaban pa. Sinasabi ka o SIO, mas mabuti pang maglinis ka ng maigi. Isipin mong mabuti. Paano mo ako mapapasaya? Baka sakali pag-isipan ko na hayaan kang manatili sa cleaning service.
Zhou Lang Tian, kahit patay na AKO. Hindi ako magmamakawa sa'yo. Suking Chue, huwag kang bastos. Pag nabiling ko na ang Imperial Group, papaluhurin kita sa harap ko. Pagpapabagsak. Nagmakaawa sa akin. Sige lang. Bilhin ang mga stocks ng Imperial Group. Sige, Mr. Zhou. Shulang Tian. Di mo inisip. Pera ng Zhou Group ginamit sa pagbili ng Imperial Group. Di ka ba natatakot maubusan? Pasaway ka. Paano mo kinakausat si yung master namin? Mamaya ka sa akin tungkol sa meeting. Siatunia, ang sama ng ugali mo. Napakabagal mo mapatawad. Ikaw ang gustong pumusta sa Antiquities Fair. Ano pakialam, inay, Xiao, Chindan? Una, syempre may kinalaman. Ako ay taong may mga prinsipyo, hindi kailangang magbalik ng utang na loob. Pero kapag may galit, kailangan kong suklian, dati mo akong ininsulto. Xinjiangwo, Nayan. Ibabalik ko sa'yo ng 100 ulit pagdating ng oras, luluhod ka sa harap ko, at papagpag mo ng 300 na beses. Ha 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 ha. Siatunan. Hayaan kitang maging masaya ngayon, mamaya may oras para sa aking pag-iyak. Susan. Sinasabi ko sa'yo, itigil mo na ito bago lumala. Sa ilalim ng manipulasyon ni Zhou Xiao, ang stocks ng Imperio Group ay biglang bumabagsak. Kung ipagpapatuloy mo ang hawak mo na itong stocks, mawawala na ito ng halaga. Tama yan. Hindi lang ikaw ang may-ari ng Imperio Group. Handa ka bang pabagsakin ang kumpanya sa sarili mong kapakanan? Mapapahamak tayong lahat. Mawawalan ng trabaho. Tama yan. Su King Su. Pinapayuhan kita na magpakabait ka na lang. Pirmahan mo ang kontratang to. Pirmahan mo na. Hindi ko mapipirmahan. Xinjiangwo. Nababaliw ka ba? Anong drama ang hinihirit mo? Hindi mo ba alam kung anong lugar to? Ha? Anong lugar to? Ha? Zheng Wao. Salamat sa'yo sa pagprotekta sa akin sa oras ng panganib. Pero hindi mo kayang talunin ang Zhou Group mag-isa. Ayaw kong madamay ka. Umalis ka na. Qingxue, hindi ako alis. Habang nandito, AKO, walang makakapanakit sa'yo. Wala ka talagang takot, ano? Emgata. Hulihin niyo siya. Tijol. Sino na maglalakas ng loob? Xiaochan, Imperial Group masakop na nitong mga kupal. Paano ka pa naglalaro ng games? Lao Shen, huwag kang mag-alala. Hayaan mong gumalaw ang mga bagay. Saka na, ang Zhou Group ang masakop. Sila ang mawawalan ng lahat at magiging mahirap. Hahaha. Ikaw talagang bata ka. Yumanam ka BA ing AD calcium. Kung kumain ka lang ng maraming QQ candies, hindi ka magsasalita ng ganito. Ang aming Zhou Group ay nangungunang negosyo sa Southern Province, isa sa top 100 sa bansa. May market value na bilyon. Sino magtatangkang bilhin kami? Sino ang kayang umangkin sa amin? Masama, Mr. Zhou. Maraming dayuhang retail investor. Bumibili ng stocks ng Zhou Group. Ay malapit nang mabili. Ano? Imposible yan. Bakit ganito? Dapat peke ito. Ang aming Zhou Group Ay may market value. buong 100 bilyon. Paano nangyari ito? Ayon sa batas, kapag ang korporasyon ay higit sa 50% ng pwede magkaroon ng control. Ibig sabihin, kung nais kunin ang Zhou Group, kailangan ng hindi bababa sa Saan ba nagmula itong misteryosong bilyonaryo na napakalaki ng galawan? Mga kaibigan, pakinggan ang aking opisyal na pagpapakilala, pinakamalaking shareholder ng Zhou Group, Shen Haochen. Isang maliit na walang kwenta. Anong pinagsasabi mo? Ang Zhou Group ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Kahit ibenta mo ang kalansay mo at tatay mo, hindi nyo iyon Wala akong pera, may pera si Ate Chingsui. Ate Chingsui, magkano liquid assets ngayon sa account? Mga 5.5 bilyon pa, Xiao Cheng. Ano bang balik mo? Mga specific na hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, pero masisiguro ko na kapag binigay mo ang liquid assets, tutulungan kitang bumawi at talunin ang Hakshen, pinapaghanda ng pondo. Ay para bumili ng Zhou. tama.
Joe lang tiyan, bilhin mo ang Empirical Group. Iwan ko sa'yo ang company na to. Ginamit mo ang estratehiyang samantalahin kahinaan para makontrol lugar at sirain ito. Ikaw pala, ang maliit na pesteng ito. Sinasabi ko sa iyo, ibalik mo agad sa akin ang lahat ng stocks ng Zhao Group. Kung hindi, papatayin kita. Ano mo nagawa ito sa anak ko? Ayaw mo na bang mabuhay? Paano mo nagawa ito sa anak ko? Ayaw mo na bang mabuhay? Ikaw talagang tao na ito. Naglalakas loob ka pa talagang sampat. Aba. Ano PA ang hinihintay Montag? Hulihin niyo siya para sa akin. Oy, sandali. Pinakamalaking shareholder ng Joe Group. Kailangan niyo akong sundan. Eno, Hindi. hindi babayaran, kakaltas ang sahod, gusto mong mamatay. Tingnan, si Joe lang tiyan, gaano ka-arugante. Sigurado akong madalas kayong Hindi nang aapi gamit ang posisyon ng tagapagmana. Umabuso, binubugbog kami. Madalas kinakaltasan ang sahod. Tama yan. Pumunta siya sa club para magpa-food spa. Napasugod ang pulis sa raid, ako ang inutusan sumalo ng sisi. Linggo akong nabilanggo, tapos ako ang nagbayad ng multa. Sobra-sobra na ito. Bibigyan kayo ng pagkakataon makaganti. Bugbugin siya hanggang kaya nyo. Pagkatapos nito, magtrabaho kayo sa akin. Bibigyan kayo ng doble sa sahod ni Joe lang tiyan. Oy, Kayo. Anong ginagawa niyo? Teo. Naku, Matagal ko nang gustong kalabanin siya. alam Montag PA, ang tatay ko ang chairman ng Zhao Group. Subukan niyo lang akong galawin. Hihi. Natakot kayo, di IBA? Sasabihin ko sa inyo, isang galaw lang ng daliri ng tatay ko. Hindi kayo makakatagal sa Jiangcheng. Walang problema. Huwag kang matakot. Kahit anong mangyari, tutulungan kita. Sige, talunin mo siya para sa ikin. Ginagawa niyo, huwag lumapit. Aba, Tigil. Tigil. Joe Yanian. Chairman Joe Group, nandito ka pala. Sus Mario Sep. tay, vakas nandito, binubugbog nila ako. Tanga ka. Babalik ako mamaya. Magiging pag-ari ng iba ang kumpanya. Ako, Hihi, Presidente. Umalis ka. Dali. Talagang ang bayani ay bata pa. Hindi ko akalain sa ganito kabata. Bata pa. May ganitong katalinuhan na gumamit ka ng palibutan ng Wei para sagipin ang Zhao. Halos ko nang makuha ang negosyo ng pamilya. hindi naman, Itay, nasisiraan ka na ba ng bait? Ako, Matagal ko nang narinig. na si Zhao Yanyan ng Jiangcheng Zhao family ay may matamis na salita pero sakim na motibo. Parang anghel, ngayon nakita ko na siya. Talagang totoo ang kanyang reputasyon. Pinatumba ko ang anak niya na napakalaki. Sigurado akong galit na siya sa akin. Pero nagawa niya pa ring ngumiti. Matandang boss, huwag paikot-ikot. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Sige. Mas mabuting ayusin ang gulo kaysa dumagdag pa. Paumanhin tungkol kay Lang Tian. Tungkol naman sa shares ng Joe Corp, pwede bang ibalik sa amin? Hindi pwede, Joe Yanian. Kayong mag-ama, masyado agresibo. Halos matek nyo ang Empire Holdings. Isang sorry lang, gusto mo na makuha ang Zhao Corp. Nananaginip ka. Ikaw. Pwedeng makatarungan ako. Ang shares maibabalik sa inyo. Xiao Chun, may sakikabi eh? Hirap makuha ulit ang stocks. Ano mo ibigay? Usapan na ito, ha? Kung may kailangan ka sa akin, magsabi. Huwag kang matuwa. Hindi pa ako tapos magsalita. Ibinigay ko na ang stocks. May bigay ka rin sa akin na bonus. Aba, Binalik ko na sa'yo yung stock eh. Hindi ba dapat meron akong komisyon dyan? siyempre dapat lang magkano ba ang tama? 1 bilyon pwede na ba? Papadala ko na from Group Finance ngayon. 1 bilyon? Ano yan? Pambigay sa pulubi. Gusto ko 10 bilyon. Ano? 10 bilyon. Oy, ikaf na batang makulit. Ba't di ka na lang magnakaw ng bangko ha? Tenga. Bakit ganyan makipag-usap sa bata? 10 bilyon ay maraming pera. Hindi mo ibinigay sa akin. Ikaw tanga. Kung bumagsak ang kumpanya, ano gagawin natin sa sobrang anong silbi? Matanda,
Mukhang ayaw ng anak mo, kaya ang perang ito, itulaga mo para sa sarili mo. 10 bilyon. Pumayag ako? Ha? Telepono. Sige, ibebenta ko ang hawak kong shares ng Zhou Group. Bilhin nyo na lang sa market price. Hindi na kita aabalahin. Sir Su, 3 araw mula ngayon ang taunang Financial Investment Conference. Huwag mong kalimutang pumunta, ha? Bilisan mo na. Suking Tsue, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Yung taunang Investment Finance Conference, ang unang pwesto ay makakakuha ng gantimpala. Iyon ay ang imbitasyon sa burol ni Likyushan, ang stock market god. S.A. Jiangcheng, isa lang yun. Kapag nakuha ng Zhao ang imbitasyon at nakilala ang kilalang tao sa negosyo. Madali kaming mananalo laban sa inyong Emperor Group. Ang imbitasyon ko sa burol, Ang aksidente sa sasakyan ko din. may kinalaman sa mag-amang Zhou. Kung maumusan lang ang Zhao Group sa Financial Summit, baka magamit namin ito laban sa kanila. Pakawalan ang katotohanan, Xiao Chun. Xiaochen. Anong nangyari? masakit sa dibdib, bumalik na siguro ang sakit. Walang problema. Dadaling ka ni Papa sa ospital. Xiao Chun, sinabi ng doktor na kakatapos lang ng operasyon, iwasan ang mamantika. Narinig Alam ko na Ching Su Bakit? Wala kang gana? Sa ilang araw, investment meeting na ng grupo. Kung talagang manalo ang mga Zhao sa meeting na yon, yari na ang Imperial natin. Talagang ang tapos na huwag kang mag-alala, Ate Chingsu. Andito ako at si Lolo Shen. Hindi natin hahayaang manalo ang mga Zhou. Tama. Anak kong mahal, sa oras na yon, asa kami sa'yo. Kainin mo tong itlog. Kuya Shen, ayaw ko ng itlog. Pakiabot na lang ng hipon. Xiao Chun. Aborito mo dati. Ginawa kong scrambled na itlog. Iba, may problema ba? Pui BA. Nararamdaman and I Lao, Shin Hindi, AKO, SI, Shun Houchin. Kung sakali lang, Lao Shen. Paano kung isang araw malaman mo na hindi na ako ang dating anak mo, matatanggap mo ba iyon? Xiao Chun. Simula nung, magising mula sa pagkakoma, parang nagiba ka na. Pero lahat ng ginawa mo nitong mga araw, naiintindihan ito ni Papa. Huwag mag-alala kahit ano mangyari. Ikaw ang pinakamagaling na anak. Okay, BA. Kanina mo na. Ako si Li Qiushan, nawala ng ama, kaya naging stock market genius, nag-ay sa parin, kahit na nakasama kita ng ilang linggo lang. Ngunit naramdaman Ang hindi ko naranasan na pagmamahal ng siguro. ang pagsanib ng kaluluwa ko sa katawan ng anak mo ay tadhana. Ching Shue, huwag kang mag-alala. Basta nasa amin ni Xiao Chen, siguradong kami ang mananalo sa investment conference na ito. Kain ka ng hipon. Pagiging champion, hindi na mahalaga. Ang importante yung invitation card sa live. Kapag nakuha ko yun, malalaman ko ang sikreto sa likod ng aksidente ko noon. Anong sekreto ang itinatago? Kainan Gutiyo pumasta. Si Zhao Xiao na dapa mula kay Shen Jiangguo, isang kanan palad. Sana walang maging pagkakamali ulit ngayon. Mahaba ang buhok, maikli ang karanas. Wala kang alam. May balita na si Zhao Xiao. Malaking internasyonal na kapital na itataas ang presyo ng Hengda Group. Sumabay ka lang sa Agos. Makukuha mo ang kampyonato sa Financial Investment Contest. Pag dumating ang oras na iyon, Shen Jiangguo at Su Qingxue, hindi na kayo makakabangon. MGA Kazama. Napakasimple ng mga patakaran ng investment conference ngayon.
walang limitasyon sa kapital, maaring pumili ng kahit anong stocks. Ang may pinakamataas na kita sa huli ang siyang kampiyon. At bilang premyo, makatanggap ang kampiyon ng isang imbitasyon sa libing ng Stock God. Imbitasyon. Ang imbitasyon sa libing ay Huwag na nating paligoy. Opisyal na nagsisimula ang kumperensya sa puhunan. 50 bilyon, bilhin lahat ang sa Hengda Group. Si Ginoong Zhao ang Anjating Jiansheng. tunay na kahanga-hanga ang tapang. pa sa unang lahat ng ari-arian ay itinaya sa Hengda Group. Hengda Group ay nangunguna sa industriya. Hindi lang maganda ang kalagayan ng kumpanya, kundi pati na rin ang magandang hinaharap. Sumama tayo sa kanila mag-invest, tiyak kikita tayo ng malaki. 2 milyon, mag-i-invest ako sa Hengda Group. 50 milyon, Bibili ako ng Hengda. 50 milyon. 50 milyon ito ay Zizu Kingsu. Sandali na lang asisirit ang presyo ng Hengda Real Estate. Tatas ng todo at ikaf hanggang ngayon. Wala ka pang maayos na stock na napili. Cheng Wow. Ang Hengda Group na pinili ng pamilya Zhao ay nangunguna sa real estate. Kahit ano pa ang piliin natin, wala tayong pag-asa. Ano ang gagawin natin? Ito BA. Huwag kang mag-alala, Ate Xingxue. Nakapag-isip ng solusyon si Lolo Shen. Ah. 60 bilyon, pili sa Huading Real Estate. ABA. 60 bilyon. Reserba ang pondo ng Imperia. Bakit mas marami sila sa Joe? Ay naku, Tay, ano ba naman yan? Anong alam ng bata sa stocks? Sinasabi ko sa'yo, yung 60 bilyon na yan agad-agad mawawala ng parang bula. Kung si Su King-sua ang umarte kasama ang pondong ito, posible makipag-agawan siya sa pakampyon ng pagkakataon. Sino mag-aakala pag-asa niya inilagay sa bata lang? Nakakatawa. Hahaha. Para Kang Yulol. Ikaw ba ang sinugong komedyante ng unggoy para magpatawa? Alam mo ba na ang Huading Group at ang Hengda Group ay magkatunggaling grupo? Magkaiba ang mga stock nila. Baliktad sila. Ngayon tumataas ang mga stock ng Hengda Group. Siguradong babagsak ang stock ng grupo ninyo. Hahaha. Magpakasaya sa pagmamayabang. Pagke, ilabas ko alas ko. Maghanap kayo ng lugar para umiyak. Xiaochuan. Kung ito ay pera natin. Okay lang kahit malagi. Investment conference mahalaga sa survival ng Dihua Group. Hindi dapat madamay si 8 King Chue. Jiangua, may pananaw si Xiao Chen. Palagi siyang nagliligtas sa atin mula sa peligro. Naniniwala akong kaya niya. Sana nga magtagumpay siya. Stocks ng Hengda Group umaakyat ng 15%. Wedding Real Estate bumababa ng 15%. Tuloy-tuloy ang pagbaba. Kumita. Oy, Papa, tumaas na. Ang laki ng kinita natin. Sorpresa ito. Makukuha ang imbitasyon sa libing ni Stock God. Sabay makukuha ang Empire Group sadyang hitik sa biyaya. Mukhang tapos na si Su King-tsui. Sa bagsak ng Huading Group, nawawalan siya ng ilang milyon kada minuto. Sa tingin ko, maubos na ang 60 bilyong yan sa loob ng kalahating oras. Kapag tuluyang naputol ang pondo, malapit nang mabangkrupt ang Empire Group. Malapit nang mabangkrupt. Little Sean. Ano gagawin ni Nayon? Lao Shen, huwag magmadali. Sa huling sandali, titiyak sino ang mananalo. Hintayin pa. Hahaha. Maghihintay pa. Tingnan mo, bumagsak na ang stock ng Huading Real Estate. Shen Jiangwo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Gumapang ka sa ilalim ng mga binti ko at hihingi ako ng tawad kay iyong Master Zhao. Palalampasin ko na ang Imperial Group nyo. Lao Shen, manatili ka dito maayos. Halika, Bilizan Mo. Uy, halika dito. Ano, gusto mong ipagtanggol ang tatay mo? Gumapang ka sa ilalim ng binti ko. Uy, anong ginagawa mo dito? Hayop ka, ang lakas ng loob mong saktan ako. Kapag umuulan, batukan ang anak. Wala namang ginagawa. Summertime, ang tapang mong asarin ang ito ang kapalit. Ikaw, walang haya ka. Nayan papatain kita. Tama na. Hayaan mo ang 20 pulubi magyabang. Kapag nalugi na ang Imperial Group, Parang inipit ka o lang zilang parang langgam. hintayin mo lang, hintay ka lang.
Xiaochun, hindi ba sinabi mo tatazong huading ngayon halos bumagsak na. Ano, tatas? Nanaginip ka ng gising, sasabihin ko sa'yo. Ang Hengda Real Estate ang hari sa industriya, edi yung huwading real estate mo. Paano mo ikukumpara yan? Xiaochun, totoo ba ang sinabi ni Zhao Langtian? Huading real estate. Tapos na ba ang lahat? Matandang Shen, kakasabi lang nila, Hengda Group at Huading Real Estate. Pero kung pabagsakin ng karibal ang Hengda Group, tataas ang presyo ng stock ng Huading Real Estate. Xiaochun, Hengda Group ay nangungunang kumpanya sa industriya ng real estate, nagkakahalaga ng trilyon. Paano ito ilipat ng tulad natin? Oh, Lao Shen. Ang mga nakalistang kumpanya ay natatakot mabunyag ang kanilang boss sa maling gawain. Kapag tumataas ang presyo ng stock, kung may problema ang boss, bababa ang presyo o malulugi ang buong group. Grave naman. Pero SI Xiaochun, ikli ang oras natin. Saan tayo hahanap ng dumi na malalaking boss? Ako bantok na stock guru. Wala akong hindi malalaman na sekreto, lalo na hinggil sa dumi ng Pangulo ng Hengda. Telepono ni Lao Shen. Kyoto Daily. Hello? Manager Liu ba ito? May hawak akong ebidensya na ang boss ng Hengda Group, si Xu Jiayin, ay nag-abuso sa pondo at may iligal na aktibidades. Hello? Kyoto Daily ba ito? President Liu ba yan? Ebidensya ng iligal na paggamit ng pondo at paglabag ni Xu Jiayin ng Hengda Group. Sobrang mainit ito. Ipasa ko mamaya sa'yo ang ebidensya, ilagay mo sa unang pahina ngayong araw. Xiaochun, huwag ka namang magbiro sa ganitong oras. Kailan mo nakilala ang president ng Kyoto Daily? Hindi kayo alam yan. Lao Shen, marami ka pang hindi alam. Paano kaya ang isang bata ay magkakaroon? Ang numero ng president ng Kyoto Daily? Xiaochun. Ilan pa bang sikreto ang mayroon ka? Wow, sa ilang minuto lang kumita ako ng 5 milyon. 5 milyon. Sumunod tayo sa investment ni Boss Zhao. Kung siya nakakain ng karne, tayo makikitikim ng sabaw. ONGA. Pataas ng pataas. Dad, tama na yung sinabi ni Miss Kato. Pagkatapos ng Financial Investment Conference na ito, buong Jiangcheng, hindi, buong Southern Province ay sa Zhou Group na. Xiao Chen, yung tawag mo kanina wala yatang nangyari. Hindi naapektuhan ang Hengda Real Estate at nag-limit up pa nga ito. Xiaochun, ngayong bumagsak na ang presyo ng stock ng Huading Group. Tingnan mo, yang tang SI, Zhou iniin sumobra na ha. Huwag kang mabahala, Mr. Shen. Kapag mayabang, malalaglag din. Mamaya sila iyak. Zhu Yinyan. Hayaan mo munang magsaya ka pa ng konti. Darating na ang mga tao ko para tapusin ka. Bumagsak ang presyo ng stock ng Hengda Group, malapit nang bumagsak. Ha? Ang pera ko, ang pinaghirapan kong pera. Hindi pwede, imposible. Siguradong sira ang screen. Six na, tingnan mo dali. Paano ito? Naku, boss, inilabas ng Kyoto Daily ang ebidensya ng mga iligal na gawain ni Xu Jiayin ng Hengda Group. Nahuli na siya, nasa kulungan. Ngayon, bumagsak ang presyo ng stock ng Hengda Group. Ano? Grabe. Paanong nangyari ito? Ang puno ng Hengda Group na yan, bakit biglang lumabas ang iskandalo? Nahulit, nakulong na. Naku, Tai. 50 bilyon ang tinaya natin, ngayon bumagsak, pareho tayong magiging pulubi. Naku, Itay. Tapos na ang Zhou Group. Ibig sabihin, tapos na rin ako. Xiao Chen, timataz ang Huading Group saham. Ang galing mito. Swerte si Jinung Sungayon. Na-double ang stocks kung ganito ang tuloy-tuloy. Sila magiging pinakamainit sa Southern Province. Na bagong bituin sa Itoi dahil kay Shen Haochen. Suwert and I Shen Jiangwo. Nanganak siya ng ganitong matagumpay na anak. Walang kailangan gawin. Napaka-relax. Kumita ng ilang bilyon. Paano ang isang trabahador na si Shen Jianggo na mahina ay magiging bilyonaryo? Si Fia Taonan ay wala ng perang gayon, pagkakataon ng palitan at bumalik kay Shen Jianggo. Anong ginagawa mo? Bumalik ka sa akin.
Jiango, hindi ko sinasadya na makipaghiwalay sa'yo noon. Ginawa ko yon para hasain ka. Mahal mo ako kaya maintindihan mo ang intensyon ko, di ba? Su Tingting. Sinasabi ko siya, dinala siya, at naghiwalay na tayo ng ari-arian. Ang relasyon natin bilang mag-asawa ay tuluyan ng natapos. Sakin Xiaochen. Si Mama ay may nararamdaman para kay Papa. Tulungan mo akong kausapin siya. Ang huling damdamin ay mas walang halaga kaysa damo. Wala tayong koneksyon. Umalis ka na. Kirida, nanalo ka, masaya ka, pumunta ka para magmayabang? Hindi mo naintindihan, mula't simula, hindi tayo magka-level. Hindi ko kayo iniisip. Pumunta ako para alamin kung ang aksidente ni Li Qiushan, ang Diyos ng stock, ay kayo ang nagplano. Paano mo nalaman? AMEA, anong aksidente? Hindi ko alam. Wala akong sasabihin. Joyan yan, mukhang nagpipilit ka na lang. Huwag mong kalimutan na bangkarote na ang Diyos, hindi ka na ang mataas na CEO. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, may daang paraan para mawala kayo ng anak mo. Ziganan ka. Ang mga bagay na ito ay matagal na nangyari. Dahil gusto mong malaman. Sasabihin ka unan ga hindi aksidente yung kay Li Qiushan. Kundi plano namin yun na masabing aksidente. Sino ang may kayang galawin ang Summer Stock God? May nagplaplano nito, hindi ba, Zhou Yanyan? Akala mo pag hindi ka nagsalita, hahayaan kita? Bumait, magkwento ng maayos. Dahil gusto mong malaman ang katotohanan, buksan mo ang tainga mo. Lahat ng ito ay inutos sa akin ni Miss Kato ng Kato Finance Group. Ang bulaklak ng negosyo ng Japan, si Yuko Kato ng Kato Finance Group. Tama, sa murang edad, alam mo na si Yuko Kato. Hindi ka masama. Yuko Kato. Hindi ko inakala na hindi mo ako matatalo sa stock market. Kaya ginamit mo ang ganitong hamak na paan. Mabuti, pagsabayin natin ang mga lumang at bagong bayarin. Wala kayong hiya bilang dakila para sa pansariling pakinabang. Nakipag-ugnayan pa kayo sa Japanese Financial Group. Kailangang may hiya. Anong haya? Pera ang kailangan. May suporta ako mula sa Kato Foundation. Balang araw ang aming grupo ay magbabalik. Gusto ko kayong luluhod dito. Huwag ka nang mangarap ng gising. Basta't ang mga hapong iyon ay mga has pumunta sa ating bayan, hindi sila makakabalik. Mahinahan Kalang, Jiangwo. Natulog na ba si Xiaoteng? Natulog na siya. Huwag kang mag-alala. Pinilit ko siyang manood ng 2 episode ng Naghilig siya ng isara ko ang pinto. Jiangwo. Sa pagkakataong ito, hindi namin nagawa ito kung wala ka. Magsasara na sana ang Qingxue, dapat naming gawin ni Siang. Kung hindi mo kami kinuha noon, ngayon baka nasa kalye pa rin kami natutulog. Jiangwo. Matagal ko nang gustong tanungin. Hindi ka na bata, at matagal ka nang hiwalay. Di mo ba naisip maghanap ulit? Isa lang akong manggagawang construction. Nasa Trina AKO, may sinong babae ang gustong sumama sa akin? Ako, gustong gusto ko. Pangalan ng tao. Sa totoo lang, gusto talaga kita mula noon pa. Hindi ka lang masipag at masigasi. Maging tapat at maalaga sa pamilya sa puso. Ikaw ang perpektong kasama kung papayag ka. Pwede na kumuha ng lisensya ngayon. Qingxue. AKO. Isa lang akong manggagawang pang-construction. Ikaw ay bata at maganda. Bukod pa sa may marangal na pamilya. Presidente pa, ng Empire Tao. Paano kaya ako magiging karapat-dapat para sa iyo? Wala akong pakialam. Jiango, simula noong sandaling iyon na tumayo ka at pinrotektahan ako sa pulong na grupo. Umibig na ako ng malalim sa iyo. Ang gusto ko lang ay makasama ka. Pera man, katayuan, o kapangyarihan. Kaya ko nang isuko ang lahat. Banayad na niyebi, hindi ko inaasahan. Ang dami mong isinakripisyo para magkasama tayo. May itinatago akong sikreto sa puso ko. Hindi ko sinabi sa iyo. Liang Chu, matagal na kitang gusto. Laoshan, gabi na, bakit di pa kayo natutulog?
Naglalakad tulog sa gabi, wala nakita. Mag-usap kayo, matutulog na ako. Xiaochun, di, yung kagaya ng naisip. Hindi sabi mo talaga si Xiaochen? Nang umalis ako, naghihilik na siya. Titingnan ko siya. Xiaochun, hindi yan tulad ng inisip mo. Huwag magkunwari, Lao Shen. Hindi kailangang magpaliwanag. Bumaba ka at makipag-date kay Qingshui ate. Si Xiaochun, kaya na. Ako at si Qingshu 8 ay magkasama. Hindi mawawala ang pagmamahal ni Papa sa'yo. Oo, alam ko naman. Si Xiaochen, si Papa ay isang simpleng manggagawa lang. Dati bawat araw nagbubuhat ako ng brief, wala akong oras para sa'yo. Pero ngayon may pera na si Papa, maganda na ang kondisyon natin, kaya maaari kitang dalhin kung saan mo gusto. Ano ang gusto mong kainin o ang gusto mong laruan? Dad Alan, Kita, and I, Papa Kaitson. Si Xiaochun. Sa Cold Mountain Temple, kumuha Papa ng pangkaligtasan para sa'yo. Sa hinahaap, pag lumaki ka na. Wala na si Papa. Hayaan mo itong pumalit sa Papa mo para samahan ka, okay ba? Tama na yan, Lao Shen. Umalis ka na, matutulog na ako. Naghihintay si Ate Qingshui sa'yo para sa candlelight dinner. Sige. Alis na ako. Matulog ka na maayos, ha? Sige na, sige na, sige. Alis na AKO. Lao Shen, hindi ka naman talaga walang kwentang construction worker. Pagkatapos kong harapin ang mga tao sa Kato Corporation, tutulungan kita at si Ate Qingshui na lisanin ang Jiang Cheng at maging susunod na pinakamayaman sa siya. Hindi inasahan. Ang alamat ng mundo ng pamumuhunan, ang dakilang tagapayo ng Si, ay pumanaw na. Sadyang nakakalungkot. Una, sa palagay ko, sa loob ng mga dekada, mahirap magkaroon ng mamumuhunan sa dakilang sina tulad ng tagapayo. Director Aoyang, sa wakas nandito ka na. Tuloy ka. Sino siya? Siya ang pangkalahatang director ng Unyon ng Negosyo. Talagang bata at may potensya. Balita ko, tinuruan siya ng yumaong tagapayo, si Li Qiushan, at mahusay na natutunan ang lahat. Nayon. Pero ang ikalawang tao sa mundo ng pamumuhunan ng Dacia. Hindi inaasahan sa memorial ito. Maraming mga bigeting tao narito kami, mga taga-baryo. Hindi sapat ang kalagayan. Dapat talaga, Xiaocheng. Mag-ingat sa kilos. Ito ang memorial ni Li Qiushan, ang Diyos ng stocks. Nagdipon ang mga leader ng negosyo. Huwag magalit sa sinuman. Ay naku, Lao Shen, alam ko na. Ang dami mo nang sinasabi. Yanzi. Ang tagal nating hindi nagkita. Hoy, ikaw na maliit na salpang tapang emoa. Xiaocheng, punong tagapamahala ng Dacia kapag nagalit mo siya. Tapos ka na. Huwag kang magsalita. Director Ouyang, para SI Xiaochen, Karwei, na-offend ka, huwag kalakihin. Xiaochen, humingi ng tawad sa director. Yan yan. Nakakapagod magsalita ng nakatingala. Sumakit liig ko. Luhod ka. Hoy, Batang Pawe, marunong ka pa sa teacher mo. Si Kuya Shan lang ang tumatawag sa akin ng yanyan. Mayroon ka bang mensahe para sa akin? Yan yan. Ituturo ko sa'yo ang dapat ituro. Tandaan ang pag-invest, hindi lang teorya. Kailangan mong magkaroon ng actual na karanas para sa iyong karanasan. In the future, umaasa ang investment world ng Dacia sa'yo. Salamat sa'yo dahil narinig ko ang huling mga salita ni Kuya Shan. Okay na. Nasabi ko na ang kailangan sabihin. Papasok na kami. Bakit ang batang to, sa bawat kilos niya? Mais Horacia n'apparence si Kuyachan. Indi Kaya. Xiaocheng, Director Aoyang ay mapagpatawad. Hindi kanya pinansin. Kung hindi, yain na tayo. Huwag ka ng padalos-dalos. Huwag magalala, Zhengwao. May disiplina SI siya. Sigurado hindi na maulit yon. Malapit na magsimula ang seremonyas. MGA Kebigan. Salamat sa inyong pagdalo sa libing ni Ginoong Li Qiushan. Ngayon, sama-sama nating gunitain ang ating dakilang stock god ng Xia. Isang alamat sa negosyo. Si Jinung Li Qiushan. Zandali. Bakit sila nandito? Bakit nandito? Anong nangyayari? Sino ito? Bakit nandito siya? Libing ni Li Qiushan. Walang nagimbita sa akin? Sino siya? Pinuno ng Kato Foundation, ang bulaklak ng negosyo sa Japan. Kato Yuko. Dati SI Kato Yuko. Ilang beses natalo ng stock god, laging may sama ng loob. Biglang lumitaw. Sa libing ng stock god,
Mukhang hindi maganda ang motibo. Kato Yuko. Ngayon pagunita sa Diyos ng stocks ng Dacia. Investors ng Dacia ang nandito. Anong ginagawa ng hapon dito? Aba. Kahit na may konting alitan kami ni Akiyama sa negosyo, nalungkot pa rin ako nung nabalitaan kong pumanaw siya. Kaya. Nandito ako para magbigay pugay. Tama na Katuyuko, tigilan mo na ang pag-arte mo dito na parang nagdadalamhati ka, talunan ka lang ni Shanshiko. Wala kang kaapatan sumali sa kanyang paggunita. Ikaw, wala akong kaapatan. Oh. Wala akong karapatan. Paano kung kasama ko ang nasa likod ko, si Ginoong Kameda Ichiro? Si Kameda Ichiro ay pangalawa sa listahan ng pinakamahusay na mamumuhunan. Kaunti ang lamang sa kanya ng stock market legend na si Liki. Wala na ang stock market legend. Wala nang makakatapat kay Kameda Ichiro sa Dacia. Katuyuko, ano talaga ang balak mo? Gusto kong makipagtagisan sa stock market, Huago Technology. Ang pinakamagandang stock. Ikaw maglong, AKO magshort. Kapag tumaas ang presyo ng stock, talo kami. Kapag bumaba naman, talo kayo. Xiaochan, ano ang ibig sabihin ng long at short? Old Shen, tagal mo na naglalaro ng stocks, hindi mo pa alam ito? Ang long ay pagtaya na tataas ang presyo ng stock, kaya bili ka ng marami. Ang short ay kung tingin mo bababa ang presyo ng stock. Nagbebenta ng stock sa takdang halaga. Magkaiba ang direksyon nila. Sa tingin ko, may masamang balak si Kato Yuko. Ngayon ang libing ng kuya Shan ko. Wala akong interes makipagkompetensya sa'yo. Hahaha uyang yan, natatako ka ba? Matagal ko nang narinig na ang mga mamumuhunan ninyong Dacia ay kapansin-pansin at tanyag sa mundo. Hindi ko inaasahan na ikaw, bilang Pangulo ng Dacia Chamber of Commerce, ay hindi magtatapang laban sa aming dakilang bansangwa. Mukhang ang mga mamumuhunan ninyo sa Dacia ay ganoon lang din pala. Haha, Kato Yuko. Pwede mo akong insultuhin, pero huwag mong babastusin ang mga mamumuhunan ng Dacia. Hindi ba't ito lang ay isang patimpalak? Tumapayag ako. Di madali maging estudyante ng God ng Stocks, Chairman Aoi. Nahahaap sa ikadalawang ranggo na si Ikeda Ichiro. Kaya mong talunin. Ang teknolohiya ng Huago natin. Matapos tumaas ang Tingnan natin kung paano pa sila magiging mayabang, mga Hapones. Mga hangal na Dacia, akala nyo ba talaga na ang gunggong na presidente nyo ay magiging kalaban ni Kameda-kun namin? Mukhang matatalo si Yanzi. sinasabi mo ba Xiaochan, ang stock ng Huago Technology ay patuloy na tumataas. Paano ito matatalo? Panlabas lang yon. Parang pareho silang malakas kahit mas lamang si Yanzi pero nilalaro lang siya ni Ichiro Kameda. Simula hanggang ngayon, si Ichiro Kameda ang umaapaw. Mukhang may ilang puwang pa si Yanzi kumpara sa mga nangungunang mamumuhunan ng mundo. Bumagsak ng malaki ang Huago Tech, inaasahang magpatuloy ang pagbagsak. Anong nangyayari dito? Tapos na. Talaga bang Natalo SI, Chairman Ouyang Yan? Chairman Aoyang Yan, narinig ko na ikaw ay direktang tinuruan ng Diyos ng pamumuhunan, ngayon ko lang nakilala. Ngunit ganito lang, nakakadismaya talaga. Akala ko maraming talento sa industriya ng investment ng Dacia. Ngunit walang ibang antas kaysa ganitong klase, walang karapatang magdala ng sapatos para kay Ginoong Kida. Kato Yuko, ikaw. Bake it, Mr. Chairman, nagalit ka ba? Sa aming bansa, palaging sumusunod sa prinsipyo na ang malakas ang nasusunod. Ang mahina ay walang karapatang magalit. Walang hiya ang mga taga-Japan na ito. Nakikita na wala tayong magawa sa Dacia at naglakas loob na maghanap ng gulo. Nung buka pa engating stack God na siliusyan. Tingnan emo kung paano sila manggakas na magabang sa lupa engating Dacia. Mga kasama, sa tingin ko hindi kayo sang-ayon, di ba? Ang may tapang dyan, halika at subukan mo. Hindi nga maglakas loob na lumaban, mukhang walang kakayahan ang Dacia. Sandali. Sino ang nagsabing walang tao sa Dacia? Handa akong hamunin ang 10. Xiaochan, Huwag kang padalos-dalos. ang nasa stage ay pangalawa sa pandaigdigang ranking ng investors, kasunod ni Li Qiushan. Kapag ikaw ang nandoon, paano mo sila Oo, siya o. Nahihirapan ka na nga kay Kameda Ichiro. Paano mo haharapin ang 10 investor mula sa Wokoku mag-isa? Kaya ko 10 labanan. Ano, bata ka, kung gusto mo maghanap ng gulo. Ako na bahala SIO. Kameda-kun, pakita mo sa kanya ang galing natin bilang investor ng dakilang Wokoku. Oo,
Ang bata na to ay di alam ang ginagawa. Kahit ang chairman natalo na kay Kameda Ichiro, pero heto siya, bata pa pero talagang huma. Di ba siya ang nakakahiya sa bansa natin? Gusto lang niyang magpabida. Nakakita na ako ng maraming kapareho niya, mga hangad lang na magpabida. Tumahimik ka sa mahirap na panahon na industriya ng pamumuhunan dito. Asai Xiao Chinong Tumeo. Kahit pa siya'y matalo, mas magaling pa rin siya sa inyo na mga hindi lumalaban at puro satsat lang. Baka. Itong bata na ito, nagagawa niyang makipagsabayan sa stock market kay Gichankon. Baka. Itong bata na ito, nagagawa niyang makipagsabayan sa stock market kay Gichankon. Sa transaksyon ng stock na ito, Hindi maaring talunin ang daywa ko, dapat manalo. Zama-zama kayong zug. Oy, Walang hiya kayo, mga Hapons. isang bata na lang yung nakakalaban nyo. Tapos ito lang. Kapal ng mukha. Hindi niyo ba narinig kanina? Siya mismo ang nagsabi na kaya niyang labanan ang 10. Ilang tauhan lang ang pinadala ko, hinayaan na lang kitang manalo. Nako, kahit noong kalaban niya si Kameda Ichiro nahirapan na siya, tapos idinadagdag pa itong investors ng Hapon. Tiyak na mahihirapan siya. bata ka, pasasakitan kita sa kayabangan mo. Kameda Ichiro, huwag mong akalain na kaya mo nang manalo dahil may kasama ka. Noong nakaraan, talo ka pa rin sa akin. Ngayon, hindi magbabago ang kalalabasan. Wow Tanyanmo. Tu m'as en Juexiatek. Hindi naman AKO namamalikmata diba? Ching Shue. Hindi ka namamalikma. Tumas na. Laban lang, Xiaochin. Laban, pasukin mo sila. Bawasan ang yabang nitong mga Hapones. Baka. Pangalawang pinakamahusay na mamumuhunan sa mundo, paano natalo ng bata? Ang hitsura niya, ang estilo ng kanyang operasyon. Parang si Li Qishan, imposible. Patay na si Li Qishan, saan siya nagmula? Kamedakon, huwag ka munang magpakadala. Ang batang ito. Ipaubaya mo na sa akin. Zandali lang. May kasabihan sa Dacia, ang marunong sa takbo ng panahon ay isang magaling. Bata, sigurado ka bang gusto mong kalabanin ang Kato Group ng dakilang Japon? Oo, bakit? Huwag sabihing hindi binalaan kita. Ang mga mamumuhunan ng dakilang Yamato ay hindi dapat bastusin. Kato, sasabihin ko rin sa iyo, ang mga mamumuhunan ng dakilang siya ay hindi rin dapat bastusin. Sige bata, kung matigas ang ulo mo, huwag mo akong sisihin kung magiging brusko ako. Dalhin niyo ito. Ilalagay ko lahat ng perang ito sa stock market para ibagsak ang teknolohiya ng dakilang Chihuahua. Kato Yuko. Value ka na BA? Sa dami ng inilabas mo, Kinuha mo lahat ng commercial na lupa ng Yamato. Taga Yamato ay handang makipagsapalaran. Hanggang hindi nila natatalo ang huwago teknolohiya, hindi sila titigil. Maliit na bata. Alam ko magaling ka sa pagmaneho ng stocks, pero ang pag-invest sa stock market ay hindi lang purong teknikalidad, kailangan din ng kapital. Baka naman ang pera nyo, ni pangbarya walang katumbas. Zumuko ka na, bata. Sa yaman ng bansang ito. Paano mo kakayaning makipaglaban? Kung ilalagay mo ang perang iyon sa stock market, hindi ko kakayanin mag-isa. May magagawa pa BASI Xiaochin? Babagsak na ba ang teknolohiya ng Huago? Ang teknolohiya ng Huago ay core stocks ng bansa natin. Kapag bumagsak ito, magiging malaking dagok ito sa ekonomiya. Susupuin nito ang pag-unlad sa mga susunod na dekada. Hahaha, lahat ng kayamanan ng Dacia na inipon sa loob ng ilang daang taon ay magiging sa amin. Aminin ko na wala talaga kaming balak na makipaglaban sa inyo sa stocks. Totoo naming layunin ay manakaw ang kayamanan ninyo. Ay yung mga hampas lupang taga-Dacia. Magtrabaho ng mabuti sa buong buhay. Ang kayamanan ay sa aming bansa. Kato, tuwang-tuwa ka at hindi naman kayo nanalo. Panalo ang aming bansa, oras na lang ang kailangan tandaan mo, nag-surrender ka na kanina. Sino ang nagsabing sumuko ako? Kaya ko ito, pero huwag kalimutan. Nasa likod ko aming bansa. Lahat ng mga bigetin sa negosyo. Ang kanilang pera, pinagsama, ay daan-daan kaysa sa inyo. Ano? Kaibigan, oras na para ipaglaban ang kinabukasan ng bansa, laban ng stocks, at lalo na ng kapalaran ng bansa. Hahayaan nyo bang manood na lang habang nangingibabaw ang mga ito sa lupain?
Gumagawa ba sila ng masasamang gawain at ninanakaw? Hindi pwede. Dakilang siya. Talagang hindi. Talagang hindi. Pag-angat at pagbagsak ng bansa ay responsibilidad ng mamamayan. Kung ilalaan mo lahat ng ipon sa agham at teknolohiyang Tsino, matatalo natin ang mga Hapones. Bibilhin ang Huagu Technology sa halagang 5 bilyon. 2 bilyon, lahat ay pas. 10 bilyon. Tapos na ako dito. Papatayin ko ang maliliit na demonyong ito. Imposible ito. Ang dakilang Chia ay makasarili. Paano kayo nagkakaisa kahit kapalit ng pagsasakripisyo ng kayamanan? Halika at maging kaaway ng aking Hapon. Yugo Kato, itabi mo na ang salamin mo na may kulay. Kailanman, mga tao ng dakilang siya mas nagkakaisa at makabayan kaysa sa aliping Hapones. Batang-batang lalaki. Huwag kang masyadong mayabang. Ating dakilang Hapon masagana at mayaman. Dakilang Chia mahuhulog sa ating mga kamay sa malaot madali. Gumising Kato, tigilan ang panlilinlang sa sarili. Ang dakilang siya ay malawak, makapangyarihan at masagana. Sa mundo, mahirap makahanap ng kalaban. Paano mo kami linlangin isang maliit na bansa sa lupain ng Canon. estado? Pagkatalo, Tumaas ng 20% ang presyo ng stock ng Huagu Technology. Tumas ito. Nag-limit up ang teknolohiya ng Huagu. Paano ito nangyari? Ang Kato Financial Group ay pinlano ito ng maraming taon. Paano posible ang ganitong resulta? Hindi ako naniniwala. Kato, Matagal ko nang sinabi sa iyo. sino man ang lumabag sa aming bansa dapat parusahan kahit gaano pa kalayo. Ikaw, S.I. Lee Chiu-shan, hindi ba patay ka na? Paano ka naging bata? Dapat naisip ko na, maliban sa kanya, sino pa ang makakatalo kay Kameda, pangalawa sa mundo? Hindi mahalaga sino ako. Mahalaga nanalo kami para sa kapalaran ng bansa. Yaman ng Japan kinolekta sa isang siglo ay nasa kamay ng bansa. Lee Kyushin, na kulang lang ako kaya natalo sa'yo. Pero huwag ka munang magdiwang. Balang araw, magbabalik kami mga Hapons. Atras tayo. Aalis kayo? Akala mo makakaalis ka pa? At Tuyuko-san, ayon sa investigasyon ng pulisya, ikaw ay pinaghihinalaang nagbayad para ipapatay si Likyushan. Sumama ka sa amin. At Tuyuko-san, ayon sa investigasyon ng pulisya, ikaw ay pinaghihinalaang nagbayad para ipapatay si Likyushan. Sumama ka sa amin. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang batas sa bansa nyo. Sinasabi mong nagbayad ako para pumatay. May ebidensya. Walang ebidensya, hindi ako pwedeng dalhin. Yuko Kato, gusto mo ebidensya, di ba? Hahayaan kitang mamatay, alam mo ang dahilan. Shu yan. Sa tingin mo wala akong malalaman dahil maging matino at magtapat. Ikaw na bata, gusto mo bang malaman ang totoo? Sasabihin ko ngayon. Makinig kang mabuti, kagagawan lang ito ng Kato Foundation. Hiniling sa amin ni GNG, Kato na gawin. Baka. Ang mag-amang Zhao ay walang kakayahan at madalas magdulot ng gulo. Hindi inaasahan. Ang reputasyon ko. Nasira sa dalawang tanga. Xiao Chen, napakagaling mo talaga. Ikaw mag-isa ang nagligtas sa buong Dacia. Lao Shen, tapos na ang lahat. Sama ka, si Ma Xiaoyun, suntok kay Wang Jianlin, magkampiyon sa kayamanan ng Dacia. Sige. Ha ha ha. Lao Shen, tapos na ang lahat. Sama ka, si Ma Xiaoyun, suntok Wang Jianlin, tapos magkampiyon tayo sa kayamanan ng Dacia. Sige. Ha. Monsieur Lee, ayo ka lang ba? Naza en tout? Baki ako nandito? Nagkaroon ka ng aksidente sa kalsada dati at nawalan ka ng malay ng 2 araw at gabi. Dapa hindi ganito eh. Nawalan ng malay. Pero sa maingat na pangangalaga ng ospital namin. Ang iyong Ngayon ay maganda ang mga indik. Halos magaling na ako. Malapit na akong makadischarge. Hindi ba patay na ako? At saka. Napunta sa katawan ng maliit na bata. Jinung Lee. Walang ganun sa mundo. Siguro na naginip ka lang. Posible ban. Panaginip lang talaga ito. Pero masyado namang makatotohanan ang panaginip na ito. Ito eh. Anak. Nagpunta si Papa sa Hanshan Temple at kumuha ng anting-anting para sa kaligtasan mo. Paglaki mo, kung wala na si Papa sa tabi mo, siya ang papalit para samahan ka. Okay ba yon? Hindi ito isang panaginip.
Totoo ang lahat ng ito. Sir, kakatapos mo lang ng aksidente. Kailangan kong bumalik at alamin ang punot dulo ng pangyayari. Huwag kang mag-ehersisyo ng mabigat. Bilisan mo at pahiram sa akin ang telepono. Mabuti. Salama. Hoy Langaw, magpadala ka ng kotse pa sunduin ako ngayon din. Kailangan kong pumunta sa People's Hospital ng Jiangcheng City. Kung may mangyari sa anak mo, hindi ko kasalanan. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong hawakan ang buhok na papatayin kita. Kapag natamaan mo ako, papatayin mo talaga ako. Kung hindi, hintayin mong mawala ka. Tingnan mo kung guluhin ko ang anak mo kapag Dalawa. Baki kayo ganito. Sobra na yata yan. Sino ka ba pakialamero? Ang stock god na asili choshan.